Hindi Paloma ang pangalan ng anak ko. Ayun ang tawag ko sa kanya. Pero alam mo namang siya si Rosalinda. Mama, bakit hindi na lang kayo umuwi at magpahinga? Pwede niyo na po akong iwan sa kanya. Pero mahal ko. Pakiusap, Mama. Sige na. Paalam. Mamaya na lang ulit. Kilala mo naman ako, di ba? Siyempre naman, Alex. At masaya kung dumating ka kasi may gusto akong itanong sa'yo. Kilala mo talaga kung sino ako, Alex, di ba? Sabihin mong totoo. Sabihin mo! Alam kong maayos na ang lagay niya, Gerardo. Mabuti naman. Pero paano naman yung problema niya sa utak? Magaling na siya. Pwede na ba siyang bisitahin? Oo. Umalis na ang lahat. Kami na lang ni Fedra ang nandito. Gano'n pa katagal makukulong si Fedra? Hindi ko alam, Gerardo. Umamin siya sa kasalanan niya kaya hindi ganong kadaling ayusin ang lahat. Dapat gumawa ka ng paraan para makalaya siya. Gumawa siya ng kasalanan. At saka kung hindi dahil sa kanya at sa walang hiyang si Alex Durantes, matagal na sana kami magkasama ulit ni Rosalinda. At sigurado kung hindi mangyayari yung buwisit na aksidente na yon. Kung gano'n, kailan mo siya kakausapin? Ayaw niya pa akong makita, Gerardo. Gerardo, alam mo, pwede mo ako matulungan. Nalaman ko yun nung pakiramdam ko akin ka na talaga. At isa pa, hindi na talaga kita kaya pang ibalik sa nakaraan mo. Tsaka, yun ang nakaraan mo na hindi mo na gusto pang balikan. Oo. Tama, siguro ganun nga. Binigyan kita ng bagong buhay. Masaya at puno ng tagumpay. Isang buhay na kasama mo ko. Ganon pa man, magagawa mo pa bang patawarin ako? Pagkatapos ng lahat? Maaasahan mo ako dyan, Fernando Jose. Pakiusap, Gerardo. Puntahan mo sa ospital si Rosalinda. Anong sasabihin ko sa kanya? Ipaliwanag mo na gustong-gusto ko na siyang makita at makasama. At higit sa lahat, na mahal ko siya. Mahal ko pa rin siya kagaya ng dati. Siguro nga masigit pa sa ngayon. Mahirap pang magpatawad ngayon, Alex. Akala ko hindi kanya mahal. Pero paano yung bata? Yung anak ko. Yan yung madalas na gumugulo sa isip at konsensya ko pero hindi ka naman nahirapan na kalimutan siya. Babawi ako sa'yo sa lahat ng paraan. Ang pagmamahal ko, ang personalidad na binigay ko sa'yo, ang saya ng pakiramdam na nakamit mo, ang tagumpay na matagal mo nang gusto, at ang paghanga ko. Alex, kailangan mong maintindihan na ang lahat ng ito nagbago na. At naguguluhan pa rin ako sa ngayon. Pero ganun pa man si Fernando Jose at ako. Pasensya na. Nandito kami para tanggalin yung benda. Tanggalin ko lang muna yung benda sa mukha mo. Yan ay yung pinaka nakakaistorbo sa'yo, di ba, Rosalinda? Oo, Doktor. Medyo. Bukas pwede na natin tanggalin yung benda mo sa ulo. Ganun pa man. Dahil dito kailangan mong pasalamatan na may kapal sa taas. Isang himala na nabuhay ka sa ganong kalaking klaseng aksidente. At ang bilis mo din talagang gumaling. Sa loob lang ng ilang araw, makakalabas ka na dito. Tapos na po kami, Doktor. Rosalinda, hahayaan ka namin makipagpintuan sa kaibigan mo. Mauna na kami. Salamat, Doktor. Maraming salamat. Ang dali lang palang tanggalin yung benda. Diyos ko po. Anong problema, Alex? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit?